Ngayong Mayo po ay ang Cervical Cancer Awareness Month. Kaya yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga kasama ang ating bisita. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Sa Pilipinas, tinatayang mayroong 39 na milyon at 600,000 kababaihan na nasa 15 taong gulang pataas ang nasa panganib na magkaroon ng cervical cancer. Ayon sa ilang pag-aaral, aabot sa 7,877 kababaihan taon-taon ang nadadiagnose na may cervical cancer. Ang cervical cancer ay pangalawang pinakakaraniwang cancer sa mga kababaihan sa buong bansa. Paano nga ba natin ito maiiwasan? Alamin at pag-usapan natin yan dito lang sa Sinidoc. At para mas bigyan pa po tayo ng kaalaman tungkol sa cervical cancer, makakapanayan po natin si Dr. Raymond Sulay, isang gynecologic oncologist. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Morning, Doc. Sa lahat ng nakikinig. Alright, Doc Raymond, good morning. Diane Kerer po ito at Audrey Goreseta. Thank you po for joining us today. Naririnig niyo po kami, Doc? Yes, good morning. Oo, clear, sound very clear. Alright, Doc, para po sa hindi pa po gaanong kapamilyar dito po sa cervical cancer, ano po ito at ano po ba ang sanhi po ng sakit na ito, Doc Raymond? Okay. So una po, ano po yung cervix, no? So yung cervix po, yan yung parang bibig nung matres. Kung kayo po ay nanganganak, dyan po lumulusot yung bata ninyo. Kung kayo po ay nanganganak, normal. So, ito po yung parte ng matres, na bukana ng matres. Minsan tinatawag natin para siyang nguso ng matres. Okay? So, nagkakaroon po ng sakit ito. Ang dahilan po ay nagka-infeksyon yung babae ng isang virus na tinatawag natin Human Papilloma Virus or HPV. Yung HPV po, nakukuha siya sa kikipagtalik, no? So, considered po na sexually transmitted virus po yung HPV. Okay, sa usapin po ng cervical cancer, no? Dito po sa Pilipinas, Doc, marami po ba ang mga kababaihan natin na nagkakaroon nito? Ano po ang datos? Yes, so doon sa binanggit ng video niyo kanina, tama po yun, no? Based on the 2023 data ng ating DOH, almost 8,000 po yung new cases of cervical cancer in 2023. Ang nakakatakot po, 50% po ng mga pasyente na yon namamatay. So close to 4,000 na kakababaihan natin ang namamatay every year. So that's about 10 cervical cancer patients ang namamatay per day, no? Kasi 4,000 po or 50% po nung almost 8,000 ang namamatay. Nakakabahala rin, ano? Itong datos na ito. Paano po ito nadadiagnose, Doc? Oo. Una po, ang i-emphasize po natin sa binanggit ko, HPV, Human Papilloma Virus, napapasa po sa kikipagtalik, no? Ika-clarify ko lang, hindi po siya napapasa sa pamamagitan ng mga body fluid, no? So, kunyari yung AIDS po, HIV, na I'm sure marami sa ating nakikinig ang familiar sila, napapasa po yun sa body fluid, no? Pero yung HPV po, napapasa siya through skin-to-skin contact. Ibig sabihin, pag magkadikit po yung balat ng ari ng isang tao, ng babae at ng lalaki, so napapasa po yung virus na yon. So, marami po tayong paraan para mapigilan yon kasi hindi naman kaagad-agad na kung kayo ay na-infect ng HPV, kaagad-agad kayong magka-cervical cancer. So, meron po akong mnemonics dun sa aking mga patients pag ina-advise ko sila para madaling matandaan, no? So, tawag ko doon ABCD. So, ano po yung A? Abstention. Ibig sabihin, wag po tayong kung kanino-kanino lang makikipagtalik, no? I don't want to impose my moral values to anybody. Pero meron pong tama po siguro yung ating mga parents, ating mga lolo noon, lola, na huwag tayong kung sino-sino lang ang partner kung hindi naman po for long-term purposes na siya. Kasi nga sexually transmitted po yung HPV. So kung hindi po tayo maraming sexual partner, mababawasan po yung pagkuha natin ng infeksyon. So yun yung letter A. Abstain as much as possible from sexual intercourse, casual sex, kung hindi naman po kailangan. Yung B naman po, be good. Ibig sabihin, pag nakahanap na po tayo ng ating lifetime partner,
wag na po tayo maghanap ng iba. No? So again, I don't want to impose the moral issue about it. Pero ganun po, the more partners we have, mas madalas po or mataas po yung chance na mapapasa. Ngayon yung letter C naman po, kung hindi naman po kayang magawa yung A and B, then gumamit po tayo ng condom. So barrier method. No? So ina-advise po to sa mga HIV prevention, STD infection prevention, yung condom use kasi barrier method. Nakakababa po siya ng incidence ng transmission pero hindi po siya napipigilan. At least napapabawas. And then yung huli po, pinaka-importante din is D, doctor. So bumisita po kayo sa mga doktor ninyo, sa mga gynecologist ninyo kasi huwag tayong pumunta kung meron na pong mga complaint gaya ng bleeding o may vaginal discharge kasi check up po kayo. No? So ano po yung magagawa ng mga doktor ninyo? Una po ay pap smear. No? So lahat ng babae po kung nakaranas na po ng sexual intercourse, hindi na po virgin, kailangan ho kayo magpa-pap smear at least every 2 years. And then meron na po tayong bakuna against human papillomavirus. Pwede rin tayong pabakuna, makabawas po ito by may 80% protection po pag vaccinated tayo no, compared sa hindi. So, magpatingin po kayo. Kasi pag na-infect po kayo ng HPV, initially po infection lang yon. Mahuhuli ho yun, ma-advise po kayo ng doktor. Pag hindi po nahuli yun, magiging pre-cancer siya. Pag pre-cancer po, madalawang level pa po yun, low grade tsaka high grade. Mahuhuli din po pa yun sa pap smear. At ma-advise po kayo kung anong gagawin. Magagamot pa po yun bago siya magiging cervical cancer. Okay, balikan po natin yung sinabi nyo, no, yung early detection. Meron po ba mga specific na sintomas na dapat na aware ang mga kababaihan? Yes, oo. So, pag yung cervical cancer po, pinaka-common po niya na reklamo, pag nagtatalik, nagdudugo yung babae. Yan yung pinaka-common na complaint. Kaya po pupunta sa doktor. At yung iba naman po may mga discharges, no? Lalo na mabaho yung discharge, parang tubig na mabaho. So yung parang may patay na, yung may nadudurog na na kunyari isda, parang ganung amoy, no? Fish odor smell, yun yung tinasinabay yung mga babae. Tapos, pero pag ang ko lang, huwag nating antayin na umabot sa ganon. Kasi pag ganon na yung complaint, ibig sabihin nun, baka cervical cancer ka na. Pero pag nandun pa po kayo sa pre-cancer phase, wala akong complaint yun. Mapipick up po yun sa pap smear. Kaya ang drive po sana natin, huwag tayong pumunta na may complaint na. Kasi cervical cancer ka na. Pero kung nagpa-pap smear kayo regularly, mahuhuli ko kayo na merong bang infeksyon ng HPV o kaya pre-cancer. Doon marami tayong magagawa. Magagamot ka talaga, 100%. Pero kung cervical cancer kayo po, depende sa stage, ayun, depende na kung higher stage ka, bumababa po yung survival rate. Okay. Paano po pag nasa cancer phase na, Doc? Yung anong treatment ang available sa isang nasa cancer phase na depende po sa stage? Ano po ang mga pwede niyang gawin? Yes, oo. Okay, so pag kayo po may ganong complaint, so kunyari po, nagdudugo na po kayo, umahaba na yung bleeding nyo, pag nagtatalik, nag-bleeding pagkatapos, pag tinignan kayong doktor at in-examine yung cervix nyo, kung may bukol po yun, iba-biopsy po yun para to confirm kung meron po kayong cervical cancer. Tapos marami pong gagawing test kasi kung cancer na, titignan kung hindi pa po kumalat. Kung early stage pa po kayo, stage 1 kunyari, at maliit pa yung bukol, lalo na't hindi pa umabot sa 4 centimeters, pwede pa po kayong operahan. Pero pag lumagpas na po sa 4 centimeters yung bukol dun sa cervix, medyo malaki na po, at kumalat na, hindi na ho kayo pwedeng operahan. Pero kaya pa rin i-cure. Ang ibibigay po natin, radiation tsaka chemotherapy. So, lahat ng mga higher than stage 1, so... Okay. Doc? Nawala lang yung connection ni Doc, ano? it is still cured. Cure pa rin ang habol. Well, Doc, panghuli na lamang po, kamusta po yung mga naging aktibidad sa Cervical Cancer Awareness Month? Oo, so marami pong nakahilera na mga activities for the whole month. So meron po tayong mga free pap smear, meron po tayong visual inspection with acetic acid na mga programs, meron pong mga vaccination programs. So busy po ang buong taon ng May to promote the prevention of cervical cancer. So inakayat ko po yung mga kababaihan natin, huwag nating antayin po na magkaroon ng simptomas,
gawin po nating habit na magpatingin kahit na wala tayong reklamo. Kasi by that, Ayan, nabanggit nga ni Doc kanina, no, yung pap smear. Important yan every 2 years daw sa mga kababaihan. So visit our doctor. Pero ito pahabol, Doc, dun sa bakuna, one-time vaccine lang ba itong bakuna na ito? Kasi at saka I heard, medyo may kamahalan din yung vaccine laban sa cervical cancer. Ngayon ba may mga libre pa ba kayong pabakuna? At saan pwede itong i-avail, Doc Raymond? yeah. May mga programs po na may free vaccination, no? So, I think lumapit lang sila sa LGU nila at saka local health center. So, gaya ngayon, meron kaming program ngayon dito kasi nasa Cebu kami. So, meron program po yung local society namin na magkaroon sila ng free vaccination for children. So, paano yung vaccine po? Depende po sa age. Ang pinakabata pong bibigyan, 9 years old. So, 9 to 14, 2 dose lang po yon. And both males and females pwede pong bigyan, hindi lang po babae. And then pag above 14 na po, 3 doses na po yun. Alright, well, maraming salamat po Doc Raymond sa pagbabahagi po sa amin ng inyong kaalaman patungkol po sa cervical cancer, ngayong Cervical Cancer Awareness Month. Thank you po, Doc. Maraming salamat, Doc. Thank you so much.